Kung ikaw ay isang senior citizen, pensioner o miyembro ng SSS, makinig kang mabuti dahil may mahalagang alerto na dapat mong malaman ngayon. Simula Enero 21, may malaking pagbabago sa paraan ng paglabas ng SSS payouts na maaaring direktang makaapekto sa petsa, halaga at timing ng perang inaasahan mong pumasok. Marami ang nag-aakalang pareho pa rin ang sistema tulad ng nakaraang buwan. Pero ang totoo, hindi na ito ganoon kasimple. May mga bagong patakaran, adjustments sa processing, at mas mahigpit na verification na ngayon ay ipinatutupad. At kung hindi ka handa, posibleng maantala ang iyong pensyon nang hindi mo inaasahan. Para sa maraming senior, ang SSS payout ay hindi lang basta pera. Ito ang ginagamit sa gamot, kuryente, tubig, pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Kaya kapag may kahit kaunting pagbabago o delay, ramdam na ramdam ito sa buong buwan. Ang mas nakakabahala, may ilang pensioners na hindi pa aware na may update na pala sa payout system ngayong Enero 21 at maaaring maghintay sila ng ilang araw o linggo bago nila mapansin na may problema na. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano talaga ang nagbago, sino ang pinakaapektado, at ano ang dapat mong gawin agad para masigurong hindi ka maiiwan o mawawala ng matatanggap. May mga seniors na makakakita ng bagong schedule, may iba na kailangang mag-double check ng kanilang records, at mayroon ding kailangang mag-update ng impormasyon para tuloy-tuloy ang kanilang benepisyo. Hindi ito chismis o haka-haka. Ito ay opisyal na update na dapat seryosohin ng bawat pensioner. Kung ayaw mong magulat na lang na wala pang dumarating na pera sa inaasahan mong araw, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Ipaliwanag namin ito ng simple, malinaw, at walang teknikal na kalituhan para siguradong maiintindihan mo kahit first time mo palang marinig ang balitang ito. At bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa iyo ang ganitong klase ng update para sa seniors at pensioners, paki-like ang video na ito ngayon. Malaking tulong iyon para mas marami pang katulad mo ang maabot ng impormasyong kailangan nilang malaman. Ngayon, pag-usapan natin ng malinaw at direkta kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng SSS payout changes na nagsimula ngayong Enero 21 dahil maraming seniors ang nalilito, nababahala, at ang iba ay tahimik lang na naghihintay kahit may mali na palang nangyayari. Ang totoo, hindi ito simpleng adjustment lang na parang dati. May mas malalim na dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago at kapag hindi mo ito naintindihan, ikaw mismo ang posibleng maapektuhan sa mga susunod na linggo at buwan. Sa mga nakaraang taon, sanay na ang karamihan sa atin na may inaasahang petsa kung kailan pumapasok ang pensyon. Kapag dumating ang araw na iyon, diretsyo na lang sa ATM o bangko at nandyan na ang pera. Pero ngayong Enero 21, maraming pensioners ang nagulat dahil alinman sa mas maagang pumasok ang pera, na-delay ito o kaya naman ay may kakaibang pagbabago sa eksaktong halaga. May mga nakatanggap ng kulang, may nag-aakalang may problema sa bangko at may ilan na inisip na baka nagkamali lang ang sistema. Pero ang masakit na katotohanan, ito ay bahagi ng mas malawak na update na hindi lahat ay handang harapin. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagbabagong ito ay ang mas mahigpit na pagsusuri ng records ng SSS. Mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ang aktibong status ng pensioner, ang tamang bank details, at ang patuloy na eligibility ng bawat miyembro. Sa madaling salita, gusto ng SSS na masigurong ang pera ay napupunta lamang sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang paraan. Maganda ito sa papel. Pero sa totoong buhay, nangangahulugan ito ng mas maraming hakbang, mas maraming checks, at mas mataas na posibilidad ng delay kung may kahit kaunting discrepancy sa iyong records. Maraming seniors ang hindi alam na kahit maliit na detalye tulad ng lumang address, inactive bank account, o hindi updated na personal information ay sapat na para ma-hold ang payout. May mga pensioners na ilang taon nang walang problema, pero ngayong Enero, bigla na lang nilang naranasan ang pagkaantala. Hindi dahil may kasalanan sila, kundi dahil nagbago ang sistema at mas naging istrikto ito kaysa dati. Ang mas nakakabahala, may mga seniors na umaasa sa pensyon na yon bilang tanging pinagkukunan ng pera. Kapag na-delay ang payout, domino effect ang nangyayari. Nahuhuli ang bayad sa kuryente, naiipon ang gastos sa gamot, at minsan ay napipilitang mangutang para lang makaraos.
Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maintindihan mo kung ano ang dapat gawin ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi agad. Sa puntong ito, gusto kong linawin na hindi lahat ng pensioners ay maaapektuhan sa parehong paraan. May ilan na tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng pera, may ilan na pansamantalang na delay, at may iba naman na kailangan talagang kumilos para maayos ang kanilang account. Ang problema, walang malinaw na abiso na sabay-sabay na ipinadala sa lahat. Kaya maraming seniors ang umaasa lang sa chismis, social media posts o sabi-sabi ng kapitbahay. At dito nagsisimula ang maling impormasyon at hindi kinakailangang panic. Kung ikaw ay isang senior na hindi pa nakakatanggap ng iyong payout matapos ang inaasahang petsa, ang unang hakbang ay huwag agad magpanik. Hindi ibig sabihin nito na nawala na ang iyong pensyon. Sa karamihan ng kaso, ito ay naka-hold lamang habang chine-check ang iyong records, pero tandaan, hindi rin sapat na maghintay ka lang. May mga pagkakataon na kung hindi ka kikilos, mananatiling naka-hold ang iyong payout ng mas matagal kaysa kinakailangan. Mahalagang i-verify kung active pa ang iyong bank account na nakalink sa SSS. Maraming pensioners ang hindi namamalayan na ang kanilang account ay dormant na pala dahil bihira itong ginagamit. Kapag dormant ang account, maaaring hindi ito tanggapin ng system para sa automatic deposit. Sa ganitong sitwasyon, kailangan talagang i-update ang iyong bank details para bumalik sa normal ang pagpasok ng pera. Bukod dito, may ilang seniors na kailangang mag-comply sa bagong verification process. Hindi ito palaging nangangahulugan ng personal na pagpunta sa opisina, pero may mga kaso na hinihinga ng additional confirmation upang masigurong ang pensioner ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa benepisyo. Bagamat maaring nakakainis ito, mahalagang maintindihan na layunin nitong protektahan ang pondo at maiwasan ang maling paggamit. Ngayon, pag-usapan natin ang isang sensitibong bahagi ng isyong ito. May mga pensioners na nagtataka kung may kinalaman ba ang mga bagong patakaran sa posibleng pagbabawas ng benepisyo. Ang malinaw na sagot ay ito. Hindi automatikong nangangahulugan ng bawas ang mga pagbabago. Sa maraming kaso, ang halaga ng pensyon ay pareho pa rin. Ang nagbago ay ang paraan at timing ng paglabas ng pera. Ngunit kung may discrepancy sa iyong contribution history or records, doon maaaring magkaroon ng adjustment. Kaya mahalagang siguraduhin na tama ang lahat ng impormasyon na nakafile sa SSS. Habang tumatagal, mas marami pang seniors ang nagiging aware sa mga pagbabagong ito. May ilan na agad kumilos at naayos ang kanilang account sa loob lamang ng ilang araw. May iba naman na naghintay ng masyadong matagal at doon lamang napansin ang problema kapag lumipas na ang ilang linggo. Ang aral dito ay simple. Mas maaga kang kikilos. Mas maaga ring maaayos ang sitwasyon. Isa pang mahalagang punto ay ang komunikasyon. Kung may natanggap kang mensahe, notice, o kahit anong abiso na may kinalaman sa iyong pensyon, huwag itong baliwalain. Kahit mukhang maliit na detalye lang, maaaring ito na ang susi para maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Maraming seniors ang nagsisisi dahil inakala nilang spam lang ang isang mensahe, pero iyon pala ay mahalagang paalala na kailangan nilang mag-update ng impormasyon. Sa video na ito, gusto naming bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Hindi namin gustong takutin ka, pero gusto naming maging handa ka. Ang mundo ng pensyon at benepisyo ay patuloy na nagbabago, at habang tumatanda ang sistema, mas nagiging komplikado rin ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ka nang magagawa. Sa tamang impormasyon at tamang aksyon, maaari mong masigurong tuloy-tuloy ang iyong matatanggap na benepisyo. Kung ikaw ay may mga kaibigan, kapamilya o kapitbahay na senior din at umaasa sa SSS pension, mahalagang maibahagi mo sa kanila ang impormasyong ito. Marami ang hindi gumagamit ng internet o social media, kaya umaasa lamang sila sa salita ng iba. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, nakakatulong ka hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong komunidad ng seniors. Habang papalapit ang mga susunod na payout dates, inaasahan na mas magiging malinaw at maayos ang sistema. Ngunit ang panahong ito ng transition ay kritikal. Dito nangyayari ang karamihan ng delays at kalituhan. Kaya huwag mong isipin na dahil ngayon lang ito nangyari, babalik agad sa dati bukas.
Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas pangmatagalang adjustment. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ay ito. Ang iyong pensyon ay karapatan mo, pero may responsibilidad ka ring siguraduhin na maayos ang iyong records at updated ang iyong impormasyon. Hindi sapat na umasa lang na kusa itong papasok buwan-buwan. Sa bagong sistemang ito, mas aktibong pakikilahok ng pensioner ang kailangan. Kung nakatulong sa iyo ang paliwanag na ito, kung mas malinaw na ngayon ang sitwasyon, at kung nararamdaman mong mas handa ka ng harapin ang mga susunod na payout updates, ipakita mo ang suporta mo sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito. Sa simpleng pag-like, mas marami pang seniors ang maaabot namin at mas marami pa kaming mahahalagang update na maibabahagi para sa inyong kapakanan.